What's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Paki-follow na rin po ang ating Facebook page na Mr. Realitex at ang ating TikTok account. Bago po ang lahat, gusto ko lang pong pasalamatan si Ma'am Marilyn. Maraming salamat po. Isa po siyang OFW sa California kung hindi po ako nagkakamali. Ma'am, sobrang thank you po sa inyo pong pagbibigay ng $3 through Super Chat. Maraming salamat po ma'am. At malaking tulong po ito sa aking YouTube channel. Thank you po and God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo at sa lahat po ng mga kababayan po natin sa ibang bansa, ingat po kayo palagi. Ngayon mga kaparing, meron po tayong papanoorin na isang interview kung saan inamin mismo sinabi ni Mayor Vico yung dahilan kung bakit niya ipinasa ang isang batas dito po sa Pasig na kung tawagin ay anti-EPA law. Okay, so ito panoorin po muna natin. It started as an internal policy in 2019. Totoo, kahit minsan sarili kong gastos, di ako naglalagay ng pangalan eh. Kasi yung mensahe kasi, huwag tayo masyado nakafocus sa politiko. Ayusin natin gobyerno. Pag may pangangailangan tayo, dapat nasasanay tayo na ang takbo natin, kung kailangan talaga ng tulong, sa gobyerno. Doon sa part na sinabi ni Mayor Vico na kahit sarili niyang gastos, hindi niya nilalagay yung pangalan niya. Nakakahiya po sa mga politiko na pera naman ng taong bayan yung ginagamit pero pangalan pa nilang nakalagay. Napakalaki pa ng pangalan nila ng pagmumukha nila kaysa mismo sa pangalan ng lugar na kanilang nasasakupan. Sobrang nakakahiya. Sobrang insulto po ito sa kanila na pera ng taong bayan ang ginamit nila pero pangalan nila ang nakalagay. No, hindi sa politiko. Let's end that cycle of patronage and corruption. Kasi magkakambal yan patronage and corruption. So we started with an internal policy kahit may building o may gamit na binili ang traditional, 'di ba? Lahat nakatatak, branding, lahat ng pangalan, mukha, 'di ba? Lahat ng publications ng city kailangan may mukha. Kahit post sa social kailangan nandiyan yung mukha, honestly, I don't judge people. Grabe, which is napakalaking katotohanan po. Sobrang totoo. Yung tipong magbibigay lang ng relief goods, andun yung mga mukha nila, mga pangalan nila. Pero hindi naman nila pera ang ginamit dyan, diba? Wala silang karapatan na maglagay. Naalala ko po tuloy dati. Well, sobrang thank you naman po sa mga school supplies na natatanggap ng mga estudyante. Pero wag naman ganun na ilalagay natin yung pangalan natin, diba? Ilalagay natin sa mga sapatos, diba? Sa damit, diba? Sa mga medyas, sa notebook, sa bag. Wag naman ganun, Kasi unang-una, hindi natin pera ang ginamit dyan Pera po ng taong bayan yan. So marami pong ganyan, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na ultimong magbibigay lang sila ng ilang perasong notebook, school supplies, pero napakalaki, nandun yung mga pangalan nila, yung logo ng mukha nila. People or politicians who do that or feel pressure. Pero sa akin, kung may pagkakataon tayo na magpakilala ng alternative politics or a new way of doing things, subukan natin. Anyway, what do we have to lose? So, started as an internal policy in 2019 and then in 2022, kasama ko na yung mga nanalong vice mayor, konsehal, medyo aligned na kami sa vision, malaking tulong, pinasa nila yung anti-EPAL ordinance, which was, I was so happy. Hindi ko alam kung ilang LGU may ganyan, pero masaya ako dyan sa anti-EPAL. At least na-institutionalize. Yes. Ngayon, hindi lang siya sa internal policy na hindi maglagay ng pangalan ng politiko, kundi bawal. Even, kunyari, sakop ng ordinansa, kunyari, graduation. Bawal maglagay ng congratulations from Mayor Vico Soto. Bawal na yun. Sa school, di ba? Dati, dito, pagka graduation or any big event, talagang tagtad yung pati mga wiring, tagtad lahat, mga mukha at pangalan ng politiko. Ngayon, bawal na yun. Right. At natutuwa yung mga tao kasi Tama po yung sinabi ni Mayor Vico na graduation ilalagay. Napakarami pong lugar dito sa Pilipinas ang may ganyan. Yan kasi yung way ng pagpapakilala nila para bumango pa yung mga pangalan nila. Kasi syempre graduation yan Maraming tao po nandyan. Bukod sa mga kabataan, sa mga bata, nandyan din po yung mga magulang na mga botante na makakatulong sa kanila para bumango yung pangalan nila para po sa darating na eleksyon is kilala po sila ng mga botante. Naalala ko tuloy dati nung graduation ko nung elementary. Matagal
matagal na yon, mga dating mayor pa yon. Imbis na graduation yun para sa mga bata, nakatuon yun para sa mga bagong graduate ng mga estudyante. Pero nandun pa yung pangalan ng isang politiko. Talagang napakalaking tarpaulin po, as in napakalaking tarpaulin. Tapos nandun yung mukha nila. Tapos may nakalagay lang doon na congratulations from yan sa politiko na to. Nandun. Dati pa po talaga yung ganyan, no? Marami pong lugar sa Pilipinas, as in ilang dekada na po ginagawa yan ng mga politiko. Pero ngayon sa social media na nila ginagawa. Pagkakataon pa rin naman na may mga event na ganito, like graduation, kung saan naglalagay pa rin sila ng mga mukha nila. Ang emphasis natin dun sa programa, hindi sa mga politiko. Right. Sir, I brought that up, pati yung pagpunta nyo sa mga burol ng unannounced. Kasi nga, kumbaga counterintuitive yan sa isang politiko na, you know, you are looking after your political survival. Or even if hindi yung ikaw yung what you represent, yung administrasyon mo, na kailangan ipakita mo sa tao, iparamdam mo sa tao. Gaya nga ng sabi nyo, sa lokal, hindi naman yan lahat manonood ng mga interview, magbabasa ng dyaryo. Pero ang alam nila yung kung sino yung nakikita ng kamag-anak nila, nakapicture ng kaibigan nila, pumunta sa wake ng kapitbahay nila. And yun yung... So, paano nyo po na-motivate yung sanggunian, ang, you know, the city government na payagan itong ordinansa na actually hindi makakatulong sa sarili nilang you know, purposes. Totoo. Totoo naman na may mga disadvantages yung pagiging hindi epal. I remember one instance, may kausap ako. Mahilig akong mag-ikot-ikot eh. So isang beses may kausap akong tatay. Usap kami yan. Tapos medyo negative yung feedback niya. Sabi niya, wala ka pa naman napapagawa dito. Ano ba yung napagawa mo dito sa amin? Tapos tinitingnan ko, sa likod niya, project ko yung... yung multi-purpose sa likod niya, project namin na bagong renovate yung ano. So, ayoko naman so may mga disadvantages din. Minsan may project ka or may project kang LGU, hindi alam ng tao, hindi nare-realize. You know, to put it bluntly, our level of political education in the Philippines is hindi pa ganun kataas, di ba? I mean, common knowledge naman yan. Yeah. So may mga disadvantage talaga yung anti-epal policy. Pero again, hindi kasi... Kaya nga po, di ba, maraming politiko ang hindi gumagawa niyan. Maraming lugar dito sa ating bansa ang hindi po nagpapatupad ng ganyang batas gaya po ng ginawa ni Mayor Vico. Yun nga po, malaking disadvantage po yun para sa kanila. Kasi unang-una, hindi po babango lalo ang pangalan nila. Gaya nga po ng sabi ni Mayor Vico, may mga tao na hindi malalaman na proyekto pala ito ng kanilang gobyerno kasi walang nakalagay na pangalan. So isa yun sa mga disadvantage. Kaya nga po napakaraming politiko sa mga lugar na kanilang sakop, hindi nila ginagawa yun, hindi sila nagpapatupad ng anti-epal kasi nga malaking kawalan yun sa kanila, di ba? Paano malalaman ng tao na sila nagpagawa nun, na sila ang nagpaayos nun kung hindi nila ilalagay yung napakalaking mukha nila, pakalan nila, logo ng mga mukha nila sa mga proyekto. Tapos minsan ilalagay pa nila yung pangalan nila kasunod ng proyekto, like for example po is elementary school. So sabihin natin kunwari si LeBron James yung mayor at siya yung nagpagawa ng elementarya. Para maalala ng tao yung kanyang pangalan, para mas bumango yung kanyang pangalan, ang ilalagay niya LeBron James Elementary School, 'di ba? So Stephen Curry Elementary School, kahit na ang totoo, pera naman ng taong bayan ang ginamit niya dyan, hindi niya sariling pera. So, yun po yun sa mga dahilan kung bakit ayaw ng maraming politiko sa iba't ibang lugar ang anti-epal na ginagawa ni Mayor Vico. Kasi nga po, hindi lalong babango yung pangalan nila. Kakaunting tao lamang yung makakaalam na sila pala ang nagpagawa niyan, proyekto pala nila yan. Pero napakarami naman pong way, di ba? Para malaman ng tao na proyekto mo yan, di ba? Kapag nakita ng isang tao na mayroong proyekto sa kanilang lugar, matik po, alam na nila na yan po ay government project. So, pag gobyerno yung proyekto, ibig sabihin, yung mayor po ng lugar na iyan, na sakop, ang nagpagawa niyan. Matik na po yun, di ba? Kapag nakikita po ng mga tao na marami kang pinagawa, marami kang pinaayos, marami mga benepisyo kang binigay, malalaman po nila. Sila po mismo ang magre-recognize sa'yo. Sila po mismo ang boboto sa'yo, nang boboto sa'yo kapag tatakbo ka muli sa eleksyon. Ako nandito para sa posisyon lang. I know I've said this earlier, but
yun eh. Kung para sa posisyon lang, baka magdalawang isip ako na, teka, baka hindi nalalaman ng tao na, kung sa ibang kung sa ibang mayor, sa ibang baka dapat, na yung pangalan, nakabandera yung pangalan niya, para alam na alam ng tao na project na yan. So baka yung iba, hindi nare-realize na, di ba, na ganun yan, na project ko pala yan or what. Pero sa akin okay lang kasi, I'll take that with all the positive. I'll take the negative with the positive. Kasi sa akin, mas importante na we're pushing things towards the right direction. Na, at the risk of sounding repetitive, na hindi ito dapat yung puro politiko yung tinitingnan natin. Ayusin natin yung gobyerno kasi pag maayos ang gobyerno mo, pag malakas yung gobyerno mo, at maayos yung mga serbisyo ng gobyerno, hindi ka na magmamakaawa sa politiko para sa tulong. Doon na tayo unti-unti talikuran na natin yung traditional politics. Totoo po yan. Kasi alam niyo po kung bakit. Diba, dito po sa Pasig, walang nilalagay na pangalan ni Mayor Vico. Wala kang makikita. Hindi mo makikita ang pangalan ni Mayor Vico sa mga poste, sa mga upuan, sa mga daanan, sa mga proyekto, sa mga school supplies, sa mga sapatos. Wala po. Hindi po gaya dati na mga namuno sa Pasig kung saan makikita mo ang mga pangalan nila sa iba't ibang sakop ng Pasig, sa mga pader, sa mga poste, sa mga kalsada, sa mga daanan, sa mga even po sa mga upuan, meron pangalan ng politiko dati. At kahit na sa mga school supplies, sa mga sapatos, sa mga bag, sa mga notebooks, meron pong pangalan po nila ang nakalagay. Pero sa kabila po ng hindi paglalagay ni Mayor Vico ng kanyang pangalan sa mga proyekto, bakit mahal na mahal pa rin po ng mga Pasigueño si Mayor Vico? Like sa mga kalye survey po, sa mga trusted media na gumagawa ng mga survey, malino na malino po si Mayor Vico pa rin po ang boto ng mga Pasigueño, majority po ng mga Pasigueño, pabor pa rin po sa pamumuno kay Mayor Vico. Bakit? Anong dahilan? Wala namang mga pangalan ni Mayor Vico. Hindi naman nagkalat yung mga pangalan ni Mayor Vico sa mga kalsada, sa mga daanan, 'di ba, sa mga poste. Bakit sikat pa rin si Mayor Vico sa Pasig? Bakit marami pa rin ang bumoboto sa kanya? Bakit marami pa rin ng mga Pasigueño ang nagmamahal sa kanya? Isa lang po ang dahilan diyan. Bakit? Dahil po sa mga ginagawa ni Mayor Vico, naramdam at nakikita po ng mga Pasigueño. Pagsasaayos po ng mga lumang eskwelahan at mga lumang ospital, pagdadagdag ng mga bagong services, pag-modernize sa mga gamit ng ospital at sa mga paaralan. Pangalawa, dahil po sa dami ng benepisyo na natatanggap po ng mga Pasigueño under po kay Mayor Vico. Katulad sa mga estudyante, sa mga senior po natin na 1,000 ang pension po nila, diba? Sa mga estudyante na dumami yung mga scholarship ng Pasig na from 11 to 25,000, diba? Yung 1,500 na allowance, yung school supplies, lahat po yun. Ramdam na ramdam po ng mga taga-Pasig ang serbisyo po ni Mayor Vico. Dahil dyan, hindi na kailangan ni Mayor Vico na ipaglandakan pa yung kanyang pangalan sa mga proyekto niya, sa mga nagawa niya. Dahil tao na po mismo, kaming mga taga-Pasig na po mismo ang nakakakita ng mga ginagawa ni Mayor Vico. Kaya nga po, diba, sa pangatlong termino, siya pa rin ay iboboto namin.